Kilalanin ang pagkatao ni Mika Salamanca at ang pagkapanalo niya sa PBB Celebrity Collab. Masayang-masaya nga ngayon ang fans ng controversial ka-Babeland ng Pampanga na si Mika Salamanca, maging ang supporters ng duo nila ni Brent Manalo na Breka, dahil sa pagkapanalo at pagkahirang sa kanila bilang kauna-unahang PBB Celebrity Collab Edition Big Winner. Hindi pa rin nga makapaniwala ang maraming fans ng PBB na makukuha nila ang puso at boto ng mga manunood dahil ang mga nakasama nilang duo bilang Big Four ay pinaniniwalaan nilang nagpakita rin ng tibay ng loob at lakas para manatili sa Big Night. Pero tila nagkaroon ng twist sa dalawang huling linggo ng reality show dahil naipakita ng Breka ang kagustuhan nilang maipanalo ang lahat ng hamon na ibinigay sa kanila at mapatunayan na karapat-dapat din silang hiranging big winner. Puso ang tanging naging sandata nila para makuha ang inaasam-asam na panalo noong gabi ng July 5, 2025 sa New Frontier Theater sa pagtatapos ng first collab edition ng Pinoy Big Brother. Pumasok si Mika sa bahay ni Kuya sa Pinoy Big Brother para ayusin ang naging issue nito sa labas. Kontrobersyal kasi siyang maituturing dahil sa ilang usapin na pinag-usapan noon na dawit ang kanyang pangalan. Napagod na kasi siyang matawag na red flag sa labas. Kaya naman umasa siya na muling mapatunayan na mali ang pagkakakilala ng mga tao sa kanya, lalo na ang mga hindi talaga malapit sa kanyang buhay. Kaya naman nang mabigyan siya ng red flag ng mga co-housemates sa ilang linggo pa lang nila sa loob ng bahay. Sumama ng sobra ang loob niya dahil ayaw na niyang matawag ng ganoon. Pero mabilis naman niyang tinanggap ang desisyon ng mga kasamahan at pinatunayan sa kanila na mali ang pag-aakala nila sa pagkatao nito. Malaki ang sakripisyong ginawa ni Mika upang bigyan ng katuparan ang kanyang pangarap na makapasok sa showbiz. Lumayo at iniwan niya ang kanyang pamilya abroad para maging independent. Pero hindi ito naging madali. Sa tulong ng mga nakilalang tao at naging kaibigan niya, unti-unting nagkaroon ng ibang pananaw si Mika at ipinagpatuloy na abutin ang kanyang pangarap. Bukod sa pagiging isa sa mga OG vloggers noon na nag-a-upload ng cover songs na naging viral dahil sa ganda ng kanyang boses, natutunan niya rin ang e-gaming. Kaya ang mga circle of friends niya at itinuring din na pamilya ay ilan sa mga kilalang OG vloggers and gamers sa bansa. Dahil sa unti-unti na siyang nakikilala at nagkakaroon ng pangalan online, nagsunod-sunod naman ang mga problema na kinailangan niyang harapin. Una na rito ang kinasangkutan niyang issue noong panahon ng pandemya. Sa ibang bansa nangyari ang isyung ito at taong 2020 nang mabalita ang pagkakahuli niya sa Hawaii. Humingi naman ng paumanhin si Mika at inamin na mali na lumabas siya kaagad pagkarating sa Hawaii sa halip na kumplituhin muna ang mandatory 14-day self-quarantine para sa mga foreign tourists at returning residents. Nakalabas si Mika matapos na mag-bail ng $2,000. Dahil sa bashings na nakuha niya, nagdesisyon na lamang siya na bumalik sa Amerika. I went back to the US to figure myself out. I wondered if my career was over. Being bashed feels like that. Para makayanan at malabanan ang pangungutya na ginawa sa kanya, pumasok sa 3 trabaho si Mika at sinubukang punan ang emotional void na iniwan ng online criticism sa kanya. Inamin naman din niya na pagkakamali niya ang lahat. Matapos ang kontrobersyal na COVID quarantine issue, sumunod naman na hinarap ni Mika ang pagkakasangkot niya sa vape scandal. Siya at ang kanyang business partner ay inilantad sa publiko ng programang Raffy Tulfo in Action, kasunod ng isang mainit na kontrobersya na pumapalibot sa kanilang mga vape products. Sinasabi ng ilang mga vape shop owners na hindi naihatid ang mga orders nilang vape products, kaya sila nagsampa ng reklamo laban kina Mika Salamanca at Paul Jefferson Vivas. Lumalabas na si Mika ang Chief Operating Officer ng Flair Vape brand at si Vivas naman ang presidente ng Apex Pacific Corporation na nabigo umanong tuparin ang mga pre-orders sa kanila sa kabila ng pagtanggap nila ng down payment mula sa mga customers. Ngunit pinabulaanan ni Mika ang pagkakadawit niya sa issue. Naglabas ito ng official statement at sinabing hindi na siya affiliated sa Apex Pacific Corp.
Towards the end of 2024, I formally informed the board of my decision to step down as Chief Operating Officer, primarily because I was never actually serving in that capacity. This decision is not to attempt to evade responsibility or distance myself from the issue, but simply to clarify the true nature of my involvement with Apex. While my name was listed as COO, my involvement was nominal and purely in title. I was never part of Apex's daily operations. Ang mapait na sinapit ni Mika ay siyang madalas na manumbalik sa kanya. Kaya naman inamin niya kay Kuya na sa tuwing magkakamali siya o makakagawa ng bagay na hindi maganda, bumabalik sa kanyang alaala ang trauma ng kanyang pagkakaaresto. Kaya naman takot na siyang magkamali muli. Inamin din niya sa pag-uusap nila ng content creator na si Will Dasovich na dumating siya sa puntong nagtangka siyang tapusin ang sarili niyang buhay. Dahil dito pinasok siya ng pamilya niya sa isang mental institution para magamot ang kanyang depression and anxiety. Pero hindi siya nawala ng pag-asa at ginawa niyang motivation ang mabuhay at ipakita sa buong mundo na balang araw ay mamahalin din siya ng maraming tao. Mabuti ang puso ni Mika. Ipinakita nito sa mga manonood na sobra siyang selfless. Ipagpapalit nito ang pagkakataon na makuha ang panalo para sa mga kaibigan na unang nakalabas ng bahay ni Kuya. Handa siya na makipagpalit ng pwesto para kina Shuvi at Bianca. Subalit matapos na bigyan ng lakas ng loob ng mga kaibigan, ginawa niya itong pampalakas ng loob niya para matapos ng maayos ang huling challenges sa kanila ni Big Brother. Isinilang si Ann Micaela Salonga Salamanca noong October 26, 2000 at lumaki sa Pampanga kasama ang kanyang mga kapatid. Ang kanyang ina ay isang housewife at ang kanyang ama naman ay isang negosyante. Natapos niya ang kanyang early education sa kanyang hometown bago pumasok sa St. Scholastica's College sa Maynila. Noong 2019, nagtapos siya ng high school sa State of Alabama sa USA. Bukod sa nabiyayaan siya ng magandang singing voice, mahilig din siya sa arts at magpainting. Ilan sa kanyang mga gawa ay nakapost sa kanyang social media account. Bago rin pumasok sa PBB House, ipinakita niya sa mga followers ang isang abstract painting na kanyang tinapos. Isa rin sa mga gustong ginagawa ni Mika ang mag-travel, mag-cafe hopping abroad, at magpunta sa iba't ibang mga beaches. Isa rin siyang business owner ng isang clothing line at cafe sa San Fernando, Pampanga. Ibinunyag naman ni Mika na childhood dream niya ang maging PBB housemate, pero hindi naging successful ang audition niya para sumali sa show noong kabataan niya. Inisip niya na baka hindi pa iyon ang tamang panahon para pumasok siya sa PBB House. Gayunpaman nanindigan siya na hindi siya susuko hanggat hindi siya nagiging housemate. Kaya naman pagkalipas ng 7 taon, March 2025, isa na siya sa mga idineklarang official housemates sa unang edisyon ng PBB Celebrity Collab ng ABS-CBN at GMA. Everything happens for a reason. Pinaniniwalaan ni Mika na lahat ay naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Sa tamang oras, makakamit ng isang tao ang bagay na nararapat na para sa kanya. At dumating din ang tamang panahon ni Mika para mabago ang tingin ng mga tao sa kanya. Kung noong una ay misunderstood siya, ngayon sa paglabas niya sa PBB at pagbabalik sa outside world, pagmamahal at tiwala ng taong bayan ang dadalhin niya kahit saan. Pinasalamatan din niya ang lahat ng naniwala sa kanilang duo ni Brent sa kanyang speech. Hindi po sapat ang mga salitang masaya, mahal ko kayo at salamat po, para ipaliwanag ang nararamdaman ko ngayon. Lahat po ng ito ay para sa inyo, para sa pamilya ko, sa mga nagmamahal, at para sa amin ni Brent. Mga ka-showbiz peeps, anong masasabi nyo sa ating istorya ngayon? Just type in your thoughts in the comment section below.